7 taon sa abroad, akala nila makakauwi na sila for good. Pero, na-scam sila ng sariling kaibigan. Naubos ang kalahating milyon. Ang tanong, paano sila makakabangon? Yan ang pag-uusapan natin sa serya na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Welcome again to another episode ng Money Makeover series po natin. Alam mo, ito'y nakakalungkot na pangyayari po, lalo sa mga kababayan nating OFW na talagang nag-ipon ng pera, nagsakripisyo para pagbalik dito may maumpisan. Pero ayun nga, na-scam ng taong pinagkatiwalaan. Pero huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Bigyan ko kayo ng backstory kung paano ito nag-umpisa. Itago na lang po natin tong kababayan nating OFW sa pangalan na Dennis. 7 years siya sa Dubai, nag-ipon siya ng almost kalahating milyon para sa isang small business na gustong itayo dito sa Pilipinas. Sari-sari store daw ang gusto. May pwesto na, may supplier na, pumirma ng kasunduan. Nagpadala siya in full. So, ano po naging problema? Pag uwi sa Pilipinas nung nagbakasyon, ano po nangyari? Ito, walang tindahan, walang gamit, walang kaibigan. And the worst part, sinabi pa ng ibang kapitbahay, ay naku, hindi lang ikaw ang niloko niyan. Naku, sabi nga ni Dennis, talagang kung pwede lang daw talagang pumatay sa saba ng loob, siguro namatay na siya. Para siyang pinagsakuban talaga ng langit at ng lupa. So, umuwi po si Dennis na hindi po broke lang, kundi broken. Ano po ang gagawin pag ikaw ay nasa ganitong klaseng sitwasyon? So, ito po ang ginawa ni Dennis. Number 1, pinag-usapan po natin kung ano ba talaga ugat ng problema. Ang ugat ng problema kung bakit ba nawalan po siya ng pera. Una, dahil siya po ay nagtiwala. Masama ba magtiwala? Hindi naman masama. Pero ang tanong, ginawa mo ba yung homework mo? Oo, walang due diligence. Tapos number 2, walang kasulatan. Number 3, walang legal protection. So in other words, you just gave the money out of what? Trust. Sabi niya, ano pa bang habol niya? Sabi ko, napakahirap dahil nga walang kasulatan. So, sinabi ko na lang, instead of habulin natin yung scammer, bakit hindi na lang tayo mag-focus na hindi natin control ang scammer? Mag-focus na lang tayo kung ano yung control mo and tayo ay makabawi. So, anong ginawa po namin? Sinabi ko, mahirap tong sitwasyon na ito dahil ngayon, ikaw ay shock at depressed. So, we created a 50K recovery fund. Ano itong recovery fund na ito? Ang goal namin, makaipon siya muli ng 50,000 in 6 months. Ang goal po natin doon is para mabawi po ang kanyang kumpiyansa na kaya niya makabangon muli. Number 2, ang goal din namin is makaipon ng pera para makapagsimula siya muli. So, ano ginawa po namin? Una, nag-budget po kami. Nilimit po namin kanyang gastusin. Number 2, nag-cut kami ng gastos. Number 3, naghanap muna siya ng sideline habang siya ay nandito sa Pilipinas. Okay. So, ano po yung naging income strategy po natin dito? Instead of giving money to someone else para pagkatiwalaan mo, tinulungan ko na lang siya magbenta ng online. Siya mismo nag-ooperate. Okay, nung siya ay nasa Pilipinas, ito yung good news. Nung umalis siya, papuntang Dubai, pwede pa rin niyang i-operate dahil ito ay online. So, ginamit niya ang kanyang existing OFW groups para magbenta ng health products at gumawa na naman siya, nadagdagan, nung kumikita na siya sa health products, nagkaroon na rin siya ng remittances business. So, after 1 year later, ano po nangyari? Ito magandang balita. Na-recover niya ang 120,000. Okay, on top na gastos po niya yung mga iba, meron na siyang 120,000 na ipon after 1 year. May sarili na siyang online business at di na siya umaasa sa iba dahil nga natuto siya magpatakbo ng kanyang online business habang siya ay nasa Pilipinas. Kaya more importantly, mas matatag na kanyang mindset, mas matalino na ang kanyang diskarte. Kaya nga mga kapatid, bago kayo magnegosyo, lalo na mga kababayan nating OFW, magtanong kayo ng 3 question. Number 1, naintindihan nyo ba yung negosyo? Kung hindi, huwag kayong pumasok. Number 2, control mo ba yung pera? Kung hindi, huwag kayong magbigay ng pera. Number 3, klaro ba kung anong gagawin mo para kumita? Pag hindi klaro, huwag ka rin maglalabas ng pera. Pagdating po sa negosyo, hindi tiwala pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan kung alam mo, kung may control ka, at alam mo kung anong ginagawa mo. So mga kababayan, mga OFW, mga taong umaasa na gusto nyo magnegosyo, pagbalik nyo dito. Again, pag-aralan nyo muna bago kayo maglabas ng pera. Kaya kung ikaw ay na-scam na at the same time so bumangon, at if you need a one-on-one coaching session with me, one-on-one, kung kailangan mo kong makausap ng personal, please just write one-on-one coaching sa comment section. We will reach out to you so that we can be able to set a meeting with you. Maraming salamat po. Sana naliwanagan po kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.